Anong gugustuhin ko? Yung tinutulungan o yung hindi tinutulungan? Mas pipiliin ko po yung hindi tinutulungan kasi pag hindi ka tinutulungan, ibig sabihin nasa maayos kang kalagayan. Pero kung ikaw yung tinutulungan, ibig sabihin nandun ka sa rurok ng kahirapan. Ito yung i-offer ko sana nung pagpunta ko na surprise visit sana sa kanila. Sabihin ko na lang din sa'yo. Ayan mga kapapi, liwanag. Ayan mga kapapi, dito kami ngayon sa tindahan nila Ate Rose. Nandiyan ba? Nandiyan ba sa Ate Rose? Wala mo. Wala. Tara si Ate Jing mga kapapi. Kasi nag-message din si Ate Jing sa akin. At yun nga sa nangyari sa nakaraan. Check din natin mga kapapi kung i-upload ba natin itong vlog natin na ito, kung papayag si Ate Rose. Kasi siyempre yung side niya kukunin din natin kung bakit ba nangyari yun. Diba? Nga lang walang tinda si Ate Rose. Tol, kailan pa uli nagtinda si Ate Rose? Hindi mo pa alam? Matagal na, no? Matagal na daw, mga kapapi. Ate Jing? Opo. Yan si Ate Jing? Diyan? Wala? Wala daw, mga kapapi. O, di punta natin sa bahay niya. Pagka wala, di wala, mga kapapi. Tara. Let's go. Ate Rose. Walang tinda walang tinda. Walang tinda. Lunes kayo, di ba? Merienda. Ha? Ngayon ko pala sumama, wala pang merienda. Wala pang merienda. Pag pupunta kayo dyan, palagi may merienda Naiingit tuloy ako. Tapos ngayon, wala. Pwede naman tayo mag-ano ng merienda basta delivery mo kami. Ha? Waray na nagporta didi. Ha? Waray din na kaya. Waray si Ate Rose, waray. Waray. Waray God. Waray. Doon tayo sa kuya sa bahay nila. nila. Katuon natin na yung rabalay kung nag-ina Koy, si Ate Rose. Kaya natin, mga papi, si Ate Rose. Siyempre mga papi, maganda yung makausap din natin ng personal. Ano bang, bakit nagkaganoon? Kasi, ang sabi niya nga sa atin, nulugan niya nga daw po yung kolong-kolong na somay-somay. Diba? Ilang beses natin siyang tinanong, sabi niya, inuhulugan niya. Kaya nga lang, sa hindi inaasahang pangyayari ay nakausap natin yung mismong may-ari ng kulong-kulong. Ang sabi ng may-ari, pinapatinda lang naman pala sila. So, kaya biyahe lang kami, mga kabapi, ano? Banat-banat lang tayo. Banat-banat lang. Alright. Alright. Yan mga kabapi, dito na kami sa may bahay nila. Kaya book na yun, naiwan na lang sa sakyan para secure tayo. Ano po? Tara. Aray ko! Kami ay mga vlogger. Uy. Oh. Tara. Nakita niyo sa Ate Rose? Hindi pa. Hindi niya nakita? Ate Rose! Oh. Tara si Ate Rose, oh. Oh. Si Buhos. Nandyan siya, nandyan. Opo. Ang balita? Ate Rose. Kumusta na po? Kumusta? Saan sila Arvin, te? Pasok po kayo. Wala po sila eh. Ah, wala. Si Alvin ang pala wala nasa UAC. Ay, gagawa mo, te. Titinda ka ba? Mag-ano po ako? Gagawa po ako ng marinate na barbecue. Ah. Para po makatinda ka ng bukas. Pasok po kayo. Pasok tayo. Bye. Oh. Kasi bye. Bye. Bye bye. Jela! Ano po muna to dito?
Lote. Oh. Lagi na adiri. Oh, kahit lang pala eh. Ini waray. Waray. Ha? Oh. Hindi yan na napag-story. Lagi. Pizza. Hintayin natin, mga Sige na, kapapi. sige na. Okay. Okay, sige. Hintayin si Ate Jing. Okay. Ano sabi? Tumaka kami dun sa kanila. Oo nga daw. Wala siya. Oh, Wala doon si Ate Jing. may pinuntahan daw ko kasi siya. Punta nga daw po kayo doon. Ano ba? Ano? Nangyari, Ate Rose? Dito po. Pasok po kayo, bye. Ah, wala. Toy, Oo. pasok din eh. Sunod. Dire. Hindi. Masulod na diri. Ikaw may waray. Ikaw. Waray, translator. Suot mo. Hindi pa kayo nakalipat, Ate Rose? Hindi pa po. Dapat po ano eh, kahapon. Oo. Ano po. Ayun, Ate Rose, napanood mo na yung vlog? Opo. Oo. Nahanap kita nung araw na yon. Opo. At pinuntahan ko nga yung tinuro ni Raven na pinagpaparkingan. At yun, usap ko yung may-ari. At ang Tatatrabahan po niya. ako, at ang sabi nga daw, yung kulong-kulong daw yun nga na Bye. Okay lang po, Tero. hindi naman Doon daw. muna kayo, Bi. Doon muna yung mga bata, doon muna kayo. Doon muna kayo, be. Sa'yo lang. Yun lang ha. Long, pagkuhan na ako sa tubig, Long. Ay, sorry. Sorry. Sa ng tubig kayo. Pag napanood ko naman ito. Nasa ano po kami kasi nung wala kami dito, araw po ng Lunes kasi yon, Martes. Nasa heart center po kami nun, kasama ko po si Rodel. Nandiyan si Kuya Ruben ngayon. Wala po siya ngayon kasi umalis na po kaninang alas 3. Umuwi po kasi siya kasi nga po, kinailangan ko yung ano niya kasi kailangan ko po sumailalim sa angiogram. Nagpa-check up ka ulit, Teros? Opo, kailangan po eh. Para po hindi ako. Nandiyan pa sa'yo mga papeles ng resulta. Ano po, nilapit po namin, may tumulong kasi sa akin na Tagano. Ngayon po, kanina lang po kinuha. Kasi nilapit namin dito sa may batasan para po makahingi kami ng medical assistant. Ayun po. Ayan. Tinulungan pa kanina Ma'am Lenny. Ayun, Teros, anong masasabi mo dun sa yung sa nangyari? Pwede ko po kayo muna makausap ng off-cam. Pwede naman po. Sige po. I-off-cam muna natin, mga kapapi. Balikan ko na lang po kayo. A few moments later. So mga kapapi, nakausap na po natin si Ate Rose ng off-cam. Siyempre, ni-request din niya na off-cam. Kasi may mga bagay na confidential din na hindi na rin na minabuti na Ate Rose na banggitin pa sa vlog natin para na rin sa kanilang kapakanan. No po. Ayun, siyempre ito, paglilinaw din sa lahat, no? Sa lahat ng mga nanonood kila Ate Rose, sa mga sumusubaybay sa kanila, sa kwento ng buhay nila. Ito, bigyan natin ng pagkakataon si Ate Rose na mag-explain, magpaliwanag sa atin bakit nangyari yung ganong bagay na, di ba Ate Rose, banggit mo sa amin, yun ay doon tayo magsimula, no? Kasi doon nagkaroon ng issue, no? Banggit mo sa amin nung time na yon ay hinuhulugan mo yung kulong-kulong na yon. At siyempre tayo mga kapapi, surprise visit tayo lagi sa mga tinutulungan natin.
At habang kami ay papunta nga doon sa tindahan nila, tinatawagan natin si Ate Rose, hindi rin masagot. Kasi nga, patay yung cellphone, no, mga kapapi. Ayun, pagpunta namin doon, sa sinabi ni Raven na safe zone. Safe zone kung tawagin nila dito. Ay, nandun yung kulong-kulong at nandun din yung may-ari, nakausap natin. At siyempre tayo, kinumpirma natin kung ano ba yung totoo, kung hinuhulugan ba ni Ate Rose yung kulong-kulong, at ang sabi nga nung may-ari ay pinagtitinda lang kayo doon. Yun yung nangyari sa vlog na yun, no? Ate Rose. Ayun, bigyan kita ng pagkakataon na magpaliwanag sa amin, sa mga viewer, sa mga nagmamahal sa inyo, ano yung side mo, no, sa pagkakataon na yun. May tatanong ka? Ano yung tatanong mo, Ate Rose? Maganda siguro, magsimula ka. Iwasan mo na lang yung mga binanggit mo sa amin off-cam, no? Ang siguro, ang maging paliwanag mo sa vlog natin, kung ano yung totoong nangyari doon sa bagay na yun. Bakit hindi mo sinabi sa amin na, yun nga, na hindi mo pala hinuhulugan. Ayun, doon na lang. Yun yung unang tanong sa'yo. Ano po, Paps, ganito po yun eh. Kasi yung time na yun po, nagkaroon lang sasabihin ko na din po sana sa inyo nung before po nyo i-vlog yun, nung araw, nung Martes kasi yung nag-vlog kayo na nawala kami, Paps. Apo. Bago kayo mag-vlog noon, nung bumisita kami sa inyo doon sa church, nagsamba kami, tapos nung pumunta kami sa inyo, yun nang balak kong kausapin ka. Balak mo kausapin noon time Kaso na yun. lang hindi nagkaroon ng pagkakataon kasi busy ka din noon. Kasi mga kapapi, isa-isahin natin, no? Pumupunta sila Ate Rose sa bahay, lalo na kapag may church day. Gaya nila Sandra, pumupunta yun sa bahay. At welcome sila, yung mga tinutulungan natin. Nanay Gina, si Jan sa bahay yan. At nakikita kami nila Ate Rose noon off-cam, saya naman, diba? Kumakain sila doon. Yan ay mga off-cam na mga kapapi, na hindi na namin sinasama sa vlog yung mga ganong pagkakataon. At tuloy-tuloy kahit off-cam yung pagtulong natin sa kanila. At yun, hindi mo nabanggit sa akin nung time na yun kasi busy rin ako. Opo. Kasi pag Sunday mga kapapi, talagang busy ako niyan pagka Opo, naiintindihan ko naman po. So hindi kami nakapag-usap ni Ate Rose nung time na yun. Opo. Tapos Yun po yung time na sana kakausapin ko na kayo para banggitin na sa inyo na dahil nga hindi na kami nakakapagtinda dun sa ng ilang linggo na wala na po sa amin yung card. Kumbaga nandun na po sa may-ari. Na ibalik na po namin. Kasi hindi na kami pinagtinda. Opo. Kanya nga lang, nauna ako na... Opo, nauna lang po kayo na malaman yun. Kasi nga po, nung time naman po na yun, wala po kami dito. Sabado po ng gabi umuwi si Rodel nung time na yun. Kasi kailangan ko pong pumunta ng kinalunisan, kailangan pumunta ng heart center. Ay hindi rin po kami nakapunta nung time na yon. Yung araw na po ng Martes, doon kami nakapunta kasi inantay pa po namin yung sahod ni Rodel. Kaya nung pong araw ng Martes na tinatawagan nyo naman po kami, lobat po yung cellphone noon. Dalawang number yun. Opo, lobat po yung number na yon. Nandun po kami sa heart center, wala din po kami kalam-alam na yun nga, pumunta kayo dito. Tapos hinanap nyo kami. Kaya hindi namin, kasi marami rin nga pong tawag noon. Wala po talaga, may mga text man po. Yung mga kapitbahay na nakakaalam ng number ko na pumunta dito yung sila Papa Dins. Kaya sabi po, ay hindi ko alam eh. Sabi ko, nabasa ko po yun, umaga na. Kasi nung pagdating din naman po namin dito nung kasi gabi na rin po. Opo. Kumbaga parang pagdating po namin doon, kailangan ko na lang din po magpahinga. Yun po. Kaya hindi ko po nalaman na pumunta kayo dito. Kailan pa yun, Ate Rose? Naunahan nyo lang po na Kailan pa yun? nalaman. Kailan pa yun, Ate Rose, na ano ba nangyari? Bakit hindi na pinapahulugan sa'yo? Ano bang nangyari? Nagkaroon ba ng problema? Opo.
Ayun nga po, umano na po yung may-ari. Hindi na po kami pinagtinda. Hindi na kayo Hindi na pinagtinda. pinadala sa amin. Hindi na rin pinahulugan. Opo. O ano bang tawag dito? Ano ba yung totoong usapan nyo doon? Pinahuhulugan ba sa iyo yun habang nagtitinda ka? Hindi po, tawag dito, yung pinatinda po kami. Pinatinda kayo. Opo. Tapos, 'di ba nung pinatinda kayo, nakita ko yung surprise visit ulit Opo. na pumunta ako sa inyong tindahan diyan kay Ate Jing. Opo. Di sabi mo sa akin nung time na yon, hinuhulugan mo na. Opo. Nag-usap Kasi- na kayo noon nung may-ari na hinuhulugan mo sa Ito kanya. na po yun, Paps, kasi. Nung nagbanggit po ako sa inyo na ng ganun po na yung natandaan nyo po na naglagay na, Paps, one time may, off-cam po kasi yun eh. Sabi ko, Paps, one time may surprise ako. Yun nga, yun nga. Baka yun, baka ma-surprise na ninervous ako. Sabi, nagbiro ka pa ng ganun. Yun na po yung card sana na meron po kasi kaming card na inaano po na mabili, na mabayaran. Kasi meron po, andyan pa po yung cellphone niya. Ito ay makikiabot nga. Ayun talaga yung namin na Surprise mo sana sa akin. na ito po yung kasi po to kausap na po namin ng may-ari, magbabayaran na lang po kami. Tapos, yun nga, may sorpresa ka sa akin ngayon. Yan sana yun, yung sorpresa mo na yun. Opo. Tapos, Dahil yung card nga po na pinagtitinda namin, hindi na po pinadadala sa amin, hindi na po pinatinda. Umano na po yung may-ari. Nagsabi na po na hindi na muna po ipapagamit sa amin. Hindi, balik muna tayo dun sa Tero, sa senaryo na pumunta kami dun sa inyo, surprise visit. At sinabi mo sa akin nung time na yun, yung unang-unang beses, Terosa, Opo. yung unang-unang beses po na sabi mo, ito nga, Papa Dins, yung Shomayan, Opo. na ito hinuhulugan namin Opo. na linggo-linggo. Yun yung unang-una, di ba, na pagkakasabi mo. Noon, okay pa yun. Opo. Okay pa yun sa may-ari. Nagtitinda pa po kami noon. Opo, okay pa po. So yun, mga kapapi, yung mga ibang mga bagay, hindi ko na lang din isasama sa vlog. Eto, bigyan natin pagkakataon si Ate Rose na, ayun, magsalita, no? Ayan, Ate Rose, kausapin mo yung mga nanonood, kung may gusto kong sabihin sa akin, sa amin, ayun, bigyan po kita ng pagkakataon, no? Ayun po sa mga viewers po, sa mga sponsor po namin, sa mga tao nagmamalasakit po sa amin, humihingi po ako ng paumanhin sa inyo. Yung pong pagkakataon na yon, nauna lang po na malaman po, mas nauna lang po si Papa Dins na malaman yung ganong senaryo po. Pero ako po, nung time na pumunta kami doon na sumadya kami sa kanilang bahay, after po namin mag-charge, sinadya po namin doon sa bahay para makausap ko sana si Papa Dins para po maipaliwanag sa kanya yung about po doon sa card na yon. Nawalan lang po ng pagkakataon dahil sobrang busy din po ni Papa Dins nung time na yon. Then, nung naghiwalay na rin po kami gabi na, kaya hindi ko na po nabanggit sa'yo. Tapos nung dumating, nung time naman na nagpunta kayo, Pap, sa akin noon, na nabanggit mo din sa akin yon, yung time na sasabihin ko sa'yo noon na nagmamadali din kayo noon. Kasi meron pa kayong isang misyon na kailangan nag-aano kayo ng oras nun. Kaya hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na banggitin na kagad sa'yo yung time na yun. Yun, Paps, yun yung patungkol doon, Paps, doon sa nalaman mo, humihingi ako sa'yo ng pasensya. Yun naman po ay may dahilan kung bakit po nangyari yung ganun. Ayun nga po, katulad nung nasabi ko sa inyo kanina, off-cam. Yun, kaya humihingi ako sa iyo ng pasensya. Wala po akong masamang intensyon, wala po ako hindi ko po kailangan magpa-impress. Katulad nung sinasabi ko sa inyo na sana nga, one time, Paps, isusurprise kita. Meron po talaga kaming card na pino-prospect na i-surprise sa'yo na maano mo na maibubukod tangi namin na sarili talaga namin, na pag-aari talaga namin. Yung po sana yun. Hindi ko lang po nasabi sa'yo na, Paps, wala na po sa amin yung card, hindi na po pinapadala sa amin ng may-ari, hindi na po kami pinagtinda, nauna ka lang. Kumbaga nauna ka lang po na malaman.
Kaya po sa mga kapapi, mga kabisnes, humihingi po ako ng paumanhin po sa inyo. Wala po ako masamang intensyon, wala po akong na magsinungaling. Nataon po nataon lang po na nagkaroon lang din po ng problema. Na hindi ko lang din po naagapan kay Papa Dins. Ayun po, Paps. Ngayon mga papi, nakapag-explain naman si Ate Rose. At isa sa pinaka-mahalagang bagay na anong natutunan mo dun sa bagay na yun, Ate Rose, sa nangyari? Madami, Paps. Malaki yung mga bagay-bagay na kailangan kung kinakailangan mo maagapan, dapat agapan mo na, i-priority mo na, lalo na pagdating sa mga bagay-bagay at mahalagang tao pagdating sa iyo. Sabihin ng mga viewer din natin, busy si Papa din sa mga time na yun. Ba't hindi mo siya tinext? O pwede ka magsalita. Kasi Paps, po yun iba po kasi, ang dating po kasi sa text, iba po. Sa personal ko po kayong makakausap, may papaliwanag ko po sa inyo kung bakit, kung ano po yung naging dahilan. May papaliwanag ko po sa inyo ng maayos. Unlike po sa text na minsan nagkakaroon po tayo ng maling interpretasyon pa po. Na minsan yung hindi naman ganun yung gusto mong iparating, pero ang pagkakaintindi po ng ibang tao, iba. Kaya po mas minabuti ko noon na matsyempohan ko kayo na hindi kayo busy. Kaya lang nung time na yun po na napagpunta nyo po dito, wala naman po kasi ako nun dito. Nasa heart center po kami nun, kasama ko po ang asawa ko. Then nung time na sinasabi nyo tumatawag kayo sa akin, napanood ko naman po yun, lobat na po yung cellphone. Number po kasi ni Rodel, tsaka number ko po yun. Oo, kaya dalawang number yung tinatawagan natin kasi mga papi, minsan nagtitext si Ate Rose doon sa kabila naman din, nagtitext siya. Yun po yun. Yung dahilan kaya hindi rin natin makontak, no, mga papi. At syempre, tayo, ang alam natin, mga papi, wala tayong intensyon, no. Wala tayong intensyon para manakit ng damdamin ng kapwa natin. Kung sa atin mga papi, kung ano yung totoo, yun yung kailangan nating malaman, no, mga papi. Kasi syempre Ate Rose, nasa social media tayo, napapanood tayo ng mga kababayan natin na lalo na yung mga sponsor, mga nagpapadala rin sa inyo. Kailangan nila malaman yung totoo. Hindi kita pinagtududahan na sa'yo ba yan, di ba? Maski nung una, di ba, nagtanong din naman ako sa'yo. Ang sa akin kasi gusto ko transparent. Kaya tinanong ko rin, syempre yung nandoon, yung may-ari, di ba? At gustong sabihin na rin sa akin ni Ate Rose nga na ganun na yung sitwasyon. Niya nga lang hindi niya nasabi agad kasi nga nawalan din siya ng pagkakataon, syempre. Busy rin yan, busy rin ako. Siguro nawala na rin din sa isip niya na tawag tayo kay Papa Dins, ganito ganyan. Text natin, Paps, pwede ka mapunta dito, kausapin kita or what. Iniisip din siguro niya na pagod to, ganito ganyan, baka nasa ibang lugar. At inantayin niya yung surprise visit ko. Kanya nga lang, ang naging surprise visit, wala siya. Kasi mga papi, hindi talaga ako nag-text kung kailan ako pupunta. Hindi ako naggaganon para sorpresa. Ano yung actual na nangyayari. Kasi pagka ganon mga kapapi, para bang tawag dito, sa pagbablog kasi namin ni Papa, ayaw namin ng ganon. Gusto namin siyempre pag yung madat na namin, kung ano yung actual. kung ano yung actual. Kasi halimbawa nag-text ka, darating si Papa din, so baka mamaya doon ka lang magtinda, diba? Baka mamaya doon ka lang maging maayos. Kami, actual talaga ang ginagawa namin. At ayun, sa mga viewer na nasaktan, meron ka bang gusto sabihin din sa kanila? Ayan, ito yung mga kapapi, explanation ni Ate Rose. Doon po sa mga viewers natin, Paps, doon po sa mga, lalong-lalo na po doon sa mga sponsor namin. Hindi ko po kayo intention saktan o wala po akong intention na magsinungaling po sa inyo. Katulad ng sinabi at pinaliwanag ko sa iyo, Paps, hindi ko na lang po babanggitin. Humingi rin po ako ng pasensya sa inyo. Sana po konting pangunawa
wag din po tayo masyadong mang-disgrade po ng tao kasi kanya-kanya po tayong dahilan, kanya-kanya po tayo ng mga pinagdadaanan, problema. Katulad ko po, una-una doon po sa pagkakasakit ko po, yan, saksi po sa Papa Dins kung ano po yung nangyari. Bagamat wala akong kaalaman doon sa mga nangyari nung nadala niyo ako Papa Dins sa ospital. Laking pasasalamat ko po sa inyo kasi di ko po lubos ma-imagine kung wala kayo noon. Hindi ko po alam kung natuluyan ako kung paano kasi hindi ko po alam kung paano nalalo ang mga anak ko. Opo. Then, doon din po sa, dahil lagi po ako nagbabasa ng mga, sa comment section po. Alam nyo po, yung mga comment nyo po, yan po yung nagiging stepping stone ko para po maging matatag. Doon po sa mga nasasabi nyo, masama o pangit man po yan, yan po yung ginagawa kong sandigan. Na minsan pag kami mga bad na nababasa ako, yun po yung nagiging ko na para pakikita ko sa inyo na hindi, na mali kayo ng akala, mali yung iniisip ninyo. At doon naman po sa mga good na nagko-comment po na puro pagsuporta at kahit simpleng salita lang po na pagmamalasakit, nagpapasalamat po ako dahil nakakaintindi po kayo, nakakaunawa kayo. Yun po ay nagiging inspirasyon ko po para lumaban po sa hamon ng buhay. Dahil sa totoo lang po, meron po kaming matinding pinagdadaanan ng aking pamilya, ng mga anak ko po. Na hindi ko na lang po pahabayin, hindi ko na lang po kasi baka isipin nyo, nagdadrama, iiyak na naman po ako. Then pagdating po doon, Papa, sa binigay po ni Ma'am na pang down namin sa bahay. Intact pa po yun. Nabanggit ko lang sa inyo nung nakaraan, nabawasan ko siya na halagang 2,000 kasi ginapos po ako sa gamot ko. Binili ko po, nakita nyo po nung pumunta kayo doon, yung pong ininom ko na gamot na yun po yung nabili ko doon sa 2,000 na yun. Kaya po andyan pa naman po, hindi po naubos. Tapos po yung kaunting pampuhunan ko po, intact pa rin naman po. Ayan po, katulad kanina nung dumating kayo, nag-aasikaso po ako para mag-marinate ng mga paninda namin para bukas. Opo. Andyan naman po, konting pangunawa lang po, konting lang po. Sana po, dahan-dahan din po tayo. Doon din naman po sa mga nag-a-advise sa akin na wag na magpa-vlog, ipatigil na po yung at sinasabi po nila na sa konting halaga pinahiya ka sa buong mundo sa simple lang po, wala pong kinalaman o kasalanan doon si Papa Dins. Ako po ang may pagkukulang doon, hindi niya po ako nakausap, hindi po niya nalaman sa akin. Siyempre, vlogger po siya, tumutulong po siya sa mga naghihirap natin, mga kababayan katulad namin. Kaya po niya in-upload yun dahil yun po yung nalaman niya. Although hindi pa man po niya nakukuha sa akin yung explanation, pero natural po na may upload niya yun kasi vlog niya po yun eh. Yun po yung actual na pangyayari doon sa surprise visit po nila. Opo. Then, ayun po, wala po akong hinanakit kay Papa Dins na hindi po ako para magtanim ng garden. Pinahiya niya ako, sabi nga ng marami, pinahiya niya ako sa buong mundo. Hindi po. Wala po siyang doon, naiintindihan ko po dahil yun po ay niya bilang isang vlogger. At doon naman Papa Dins, doon po naman sa pagpapacheck up ko, doon po sa saksi po kayo doon. Mangyari po sa ngayon, kasi po dahil lumapit kami dahil sa kakulangan po namin sa financial, dahil una-una hindi po ako nakakapaghanap buhay ngayon, wala pong trabaho na rin si Raven, stuck po kami, nandito lang kami sa bahay, iisang katawan lang po ang gumagana sa amin para maghanap buhay, si Rodel lang po. So hindi po sasapat sa pangangailangan namin, pangkain, pang bills, pang upa po ng bahay. So lumapit po kami sa sa DSWD, sa medical assistant po. Ngayon lahat po na kinuha sa akin yung abstract po original, yung mga resibo, yung mga bills po sa ospital, yung mga pinagbayan, tsaka yung mga reseta po. Kailangan po original po yun. Salamat po Ma'am Lenny kasi talagang nilapitan po niya ako, nagmalasakit sa akin, tinuruan po niya ako kung ano yung maganda, nilapit niya po kami sa batasan po. Doon po ipipila lang po ng kahit madaling araw pa para lang po makatanggap ng medical assistant. Malaking bagay po para sa amin po yun.
Kaya Ma'am Lenny, maraming salamat po sa inyo. Sino si Ma'am Lenny? Taga City Hall po siya eh. Akala ko. Nakilala ko po siya. Kala ko si ano. Hindi, mga kapapi, nag-explain naman si Ate Rose. At yun, naintindihan naman natin yung naging sitwasyon, yung mga binanggit niya sa akin off-cam. Sabi ko nga po sa inyo, mga kapapi, akong nakakakilala sa mga tinutulungan natin. At yun, sa mga nagsasabi na pinahiya ko si Ate Rose, hindi po. Yun po ay pagiging patas din sa lahat ng mga nanonood. No? Kasi kung hindi ko yun i-upload, hindi nyo malalaman kung ano yung totoong nangyari. Diba? Tsaka, hindi nyo malalaman kung... kasi sa pagbablog, kaya nga vlog eh. Diba? Lahat ng mga nangyayari dyan, naka-upload dyan. No? Kung meron kang putol na istorya rin, mga kapapi, hindi mo susundan yan. No? Dun sa mga nanonood na... Ay hindi, dun sa mga nagsasabi na sabi mo nga, ba't ka pa binablog? Diba? O, ibig sabihin nun, hindi din nila tinapos yung video. Diba? Tapos ang sabi ko, konting halaga. Ang sabi nung... Sino ba nagsabi Kung nun? ipapahiya ka sa buong mundo sa kaunting halaga na... Konting halaga ba yun? Konting halaga ba yun? Eh, ibig sabihin hindi niya napanood yung kwento ng buhay mo. Di ba? Ayun nga po. Kaya nga po minsan, na-explain ko po sa kanila, hindi po ganun yun kasi kung nasusubaybayan nyo po, manood po kayo. Hanapin nyo po yung unang segment na Turod Vendor para po makita nyo po mula sa simula po. Simulan ninyo kasi mga kapapi, hindi yung ito lang. Huwag ganun. Kukunting halaga, hindi nyo alam kung magkano yung... Hindi kasi kami nagkukwenta eh. O kayo na lang sigurong... Tsaka hindi Paps, doon po sa mga naitulong nyo, alam ko din naman po lalo na po doon sa mga sponsor namin. Hindi po biro, hindi po konting halaga, hindi po maliit na halaga kasi napakalaking bagay po ito para sa amin. Katulad po namin, napakahalaga at napakalaking halaga po para sa amin kasi una't-una po nakatulong po ito sa aming status ng pamumuhay. Nakaluwag po ito sa amin. Sa doon pa po nung patay po si Mama. Malaking bagay po, nakatulong po, nakapagbayad po kami sa service. Lahat po, naging napakalaking tulong po sa amin. Lahat. Simula doon sa mga binibigay yung groceries, bigas, napakalaking bagay po kasi hindi na namin po problemahin yung pang-araw-araw naming lulutuin, sasainin. Sino ba nabanggit niyan, te? Marami Paps, yung iba kasi hindi sila nakakaintindi. Ano yun? Sa personal binanggit sa'yo? Oo, Paps eh. Sa personal. Kasi, ibig sabihin nun, hindi sila nanonood. O yun nga po, sabi ko Kasi, panoorin niyo po yung ito palagay ko papanoorin nila ito. Kasi nag-aabang yun eh. Ayan ayun doon sa mga nagsasabi naman na kukunti. Ikaw ba, meron ka bang naibigay? May naiabot ka ba? O yun nga po. Di ba mga kapapi? Huwag kayong ganun magsalita kasi hindi nyo alam yung mga nangyari. Hindi nyo alam kung ano yung tawag dito. Storya. Siguro napanood nyo na, yun lang. Diba? Sabihin na lang natin yun yung serye ng buhay namin. Series kasi yan eh. Series yan, mga kapapi. At sa series, hindi naman palaging masaya. Hindi naman din palaging malungkot. Opo, totoo po yan. Sige, move on na tayo dun. Basta ang sa akin, panoorin nyo kasi ng buo. Panoorin nyo yung bago kayo magsalita ng gano'n. Yung syempre kami, buti nga may mga vlogger na tumutulong diba? Totoo po yan. Anong gusto mo maging vlog? Anong gusto mo? Puro na lang kalokohan. Diba? Nakikita mo sa social media. Kaya nga may mga ganitong vlogger para ma-inspire din yung mga nanonood. Tumulong din sila. At hindi lang yung mga nanonood ma-inspire, kundi pati yung mga tinutulungan mo. Hindi lang basta sa material na bagay mo sila matulungan. Pati yung mindset nila kahit papaano. May angat sa laylayan ng lipunan. Hindi lang din naman sa pinansyal ang pagtulong natin mga kapapi. Kaya may magko-comment dyan, sabihin, hindi kasi, kaya mo naman ginagawa yan kasi kikita, sagutin mo rin. Kaya nga po tayo nagbablog mga kapapi, dyan kami kumukuha ng pantulong namin. Ako mga kapapi, hindi naman sa pero kami ni Papa, hindi kami basta, bablog ka lang namin porque may sponsor ka. Di ba? Hindi ganun yun mga kapapi, nagbablog kami
kung ano yung kinikita din namin, doon kami kumukuha mga kapapi ng pang-distribute sa lahat ng mga tinutulungan. Hindi porket may sponsor, tsaka mo lang siya tutulungan. Opo. Hindi ganun yun. Kumbaga, kung may mag-sponsor, Kung may salamat. mag-sponsor, salamat po ng napakarami kasi meron kaming katuwang sa pagtulong. Pero halimbawa kung walang sponsor, siyempre hindi naman natin mapipilit or what. Eh kung wala, siyempre tayo mga kapapi. Tayo nga kahit may sponsor, nag-aabot pa rin tayo eh, di ba? Saka Ayun lang. Paps, ako po yung buhay na saksi kasi on and off po sa camera. Hmm. May camera o wala po. Nakita naman po namin kung paano nyo kami pakitunguhan, kung paano nyo po kami i-welcome, paano nyo kami tanggapin. Pagdating po sa sarili nyo tahanan, kami po yung saksi, buhay na saksi para mapatunayan po sa karamihan at sa nakararami po na hindi po ganun yung ginagawa po nilang pagtulong ang pagtanggap sa mga tao, wala po silang sinisino. Kaya nga po lubos-lubos ang pasasalamat ko sa ka-business family po. Talaga pong napaka-welcome, kahit po sa inyong mama, naka-monitor din po kami, nangungumusta po lagi, kahit sa simpleng po, napaka-proud po kami kasi kaya po ni Ma'am Gold, ate, kumusta na kayo? Ganito po yung huwag niyo pong pababayaan sarili niyo. Kahit po paano na andoon po yung pagmamalasakit, malayo na po kami niyan, pero off-cam po yan, wala pong nakakaalam na ibang tao yan, kundi kami lang, kasi kami yung kinukumusta. Pero nandun pa rin po yung pangungumusta. Kahit na may nangyari na ganon, na iniisip ng ibang tao, nagsinungaling po ako, pero nandun pa rin po yung pangungumusta. Ang Hindi po inaano sila natin, nagano. tawag dito, ito sa huwag tayo dyan sa mga ganong mga comment sa atin, no? Importante, Teros, okay na, naayos mo na yung problema na yon. Opo. Tungkol doon sa cart, sa Opo. kulong-kulong nila, okay naman na. Nakapag-explain naman na rin si Ate Rose bakit na nangyari yung ganong bagay. Opo. Sana maging malinaw. At sa akin mga papi, tinatanggap ko yung pagpapaumanhin niya, pagpapasensya niya, humingi siya ng paumanhin sa atin. Sa akin, tinatanggap natin kasi wala naman din taong perpekto, no? Papi, kanya nga lang, siyempre, sabi rin ng iba, huwag mo na tulungan yan. Huwag mo na tulungan kasi malalaki naman ang katawan. Papi, huwag tayong bumase sa panlabas na anyo, no? Nasa kay Ate Rose yun kung ano po yan, kung magpapablog pa sila sa ate. Magpapablog ka pa ba, Ate Rose? Opo. Kasi Paps, yun nga sabi ko nga sa'yo, nasa sa'yo din po yan kung kasi ikaw naman po yung mas nakakakilala ng higit sa amin. Ikaw po yung nakatuklas kung anong klaseng buhay kami meron. Ikaw yung bukas ang mata para makita po ang lahat. Ayun, pairalin natin yung pag-ibig natin sa ating kapwa, mga papi. At ayun, tuloy natin yung pag-vlog natin sa kanila at sana hindi na maulit yung mga ganun Opo. nangyari. Sa amin pagiging transparent, Ate Rose, wag mong babaliwalain yon kasi napakahalaga nun, no? Opo. At yun, paano ang magiging pasyanan yan? Kasi di ba dito nakikitira kayo dito, yung pan-down ng bahay na nasa iyo pa rin, di ba? Opo. Yung sa kausap mo rito, ano pong balita rito? Dito pa rin ba kayo lilipat o hahanap na kayo ng iba? Hahanap na lang po kami Hindi na rito sa lugar na ito. Opo. O sige, ito? Ano kaya kung kasi may binanggit sa akin si Papa, kasi para na rin sa kanila, kapapi, ito yung i-offer ko sana nung pagpunta ko na surprise visit sana sa kanila. Sabihin ko na lang din sa'yo, no? Nag-observe kasi yan si Papa sa lahat ng mga tinutulungan namin. At si Arby, napansin niya nga na napapabarkada rito sa lugar na ito. At sabagay, choice naman din kasi ng tao yan. Kanya nga lang si Arvin kasi pa yan, bata pa eh. At ang ino-offer namin sa iyo, Teros, kung maghanap kaya tayo ng total, nandyan naman yung pang-upa mo. Opo. Nandyan naman yung pera pa sa'yo. Opo.
Eh, maghanap tayo ng malipatan mo kaya doon sa amin. No? Opo naman. Oo, kasi para rin sa mga bata, mga kapapi, dahil para masubaybayan din natin, gaya nila dyan, malapit sa amin, Kay Papa ka business po. para kay Papa, ayan. Ano, okay po ba sa inyo? Opo. Masaya po ako. Para, kumbaga, yung mga tinutulungan natin, mga kapapi, unti-unti, di ba, na sama-sama sila kahit papaano. Tapos, mamomonitor natin, di rin tayo mahirapan. Opo. Ano po, tsaka po si Arvin yun, may iwasan po yung mga pagbarka-barkada niya. Kagaya ngayon, wala si Arvin, di nagtinda mama niya. Nasa UCC po Sa siya. UCC, o baka nagko-computer or ano. Opo. Eh, pagka nandun sa amin yan, makikita namin. Ay, yari kay Intoy yan, pag nakita sa computer shop. Kulinin. Tapos, ayun, siguro, sino ito? Si NJ. Tapos, abangan natin, siguro, kung ano yung magiging sunod na mangyayari. Papi, maghanap kami ng maupahan nyo doon. Pero, Opo. ito, kawawa rin kasi yung bata. Para na rin sa kanilang safety rin. Kasi mahirap din yung kalagayan din dito, mga kapapi. At kami ang nakakaalam din kung gaano kahirap din dito. No? Salamat po, Papa ka business. Maraming salamat po. Yun po yung sinasabi ko na hindi naman po kasi minsan alam po ng ibang tao kung ano po yung tunay na sitwasyon. Katulad po ng mga sinasabi nila na pinapahiya o mga kung ano-ano pa. Yun po, pero yung actual po na ginagawa po at pagmamalasakit po na pamilya niyo sa amin. Talaga pong ramdam namin. Katulad niyan. Yung pong sabihin na ganun po, i-offer nyo po sa amin na mailapit kami sa inyo. Napakalaking ano po nun sa amin. Napakalaking karangalan po sa amin. Sabihin nyo sa akin na hahanapan nyo kami ng matitirahan na mas malapit po sa inyo para mas namomonitor po yung mga anak ko. Laki pasasalamat ko po yan. Kasi bilang magulang po, wala pa akong ibang hahanga din kundi ang mapabutit malagay sa magandang sitwasyon po yung mga anak ko. Lalo na po sa ngayon, may sakit po ako na meron nga nagsabi dyan, sana nga matuluyan na ako Dahan-dahan po, magulang din po kayo. Siguro po maramdaman ninyo, may isip din po ninyo darating. Alam nyo po ba na mas maganda po yung katayuan nyo dahil hindi kayo yung tinutulungan. Ako po, kung ako tatanungin, papipiliin ako. Anong gugustuhin ko? Yung tinutulungan o yung hindi tinutulungan? Mas pipiliin ko po yung hindi tinutulungan kasi pag hindi ka tinutulungan, ibig sabihin, nasa maayos kang kalagayan. Pero kung ikaw yung tinutulungan, ibig sabihin, nandun ka sa rurok ng kahirapan. Huwag po tayo masyadong mapaghusga sa kapwa. Kasi minsan po, gaya ng sinabi mo, Papa Diz, pairali po natin yung pag-ibig sa kapwa para pag-ibig sa Panginoon. Kung ano po yung pananampalataya ng huwag niyo po sabihin na ginagamit mo lang yung salitang Diyos, ginagamit mo yung Panginoon para lang sa pambobola. Hindi po ganun, wala pong ganun. Matuto po tayong magmahal ng kapwa natin, tumanggap po ng kapwa natin. Huwag po tayong manghusga. Ibis na husgahan po natin, ipanalangin po, tama po si Ma'am Lynn. Ma'am Lynn, maraming salamat po sa panalangin nyo po, sa pagsama nyo po sa aking pamilya sa pananalangin po. Maraming salamat po. Ayun lang, Paps. Ayun mga kapapi. Baka natin yung susunod na kwento ng buhay ni Ate Rose. At ayun, pairali natin yung pag-ibig natin sa ating kapwa. At balang araw, yan ay magiging maayos din, Tagal na rin nating tinutulungan si Ate Rose, matagal-tagal na rin. Opo, malapit na po yung anniversary. Kailan ba yun, Ate Rose? Kailan ba anniversary nun? Unang beses kong nakita si Arvin. Nung pang second year na po, nung August po yun Magpapangalawang taon na po ngayon. Magdadalawang taon na ba? Opo. Tagal na pala, Nung last na Paps, kasi wala kayo nun nasa bakasyon. Baka nasa... Bakasyon yata kayo nun. Isusurprise ka po sana namin ni Arvin.
Kaya lang na, yun nga, na ano na lang kasi, ano, ay, parang hindi ko alam kung bakasyon or busy kayo nung time na yun. Mm. Kasi babatiin ka sana. Mapag dumating ka, babatiin ka sana namin. Oo. Ayun susunod, sana, makita natin sa Ate Rose matatag na yung kanilang hanap buhay. Ano po? So yun, Ate Rose, antayin mo yung update namin sa paghanap ng ano. Opo. Ito si Ila Intoy, may motor naman na ito si Intoy. Makaikot siya doon sa subdivision din namin kasi para makahanap ba sa lalong madaling panahon para hindi mahuli ang lahat, mga papi. Hindi naisip ni Papa na paraan para yun ba maging mapalapit yung mga bata sa amin, hindi mo pariwara kasi yung pinakamahalaga dun. Kaya nagkasakit din ito sa Ate Rose, sa stress din, diba? Huwag doon kayo magtinda-tinda malapit sa amin, madali na kami mga pagmerienda rin, Makautak din. makautak. Hindi na. Hindi ba ito? Oo. So yun, mga papi, abangan nyo na lang po yung update kay Ate Rose. At ayun, baka mapanood din ito nung nag-comment. Hindi ako magbibigay ng pera kay Ate Rose ngayon. Kasi i-reserve ko yan doon sa lilipatan nila. Yun o. Sana tapusin mo yung video. hindi ako na ano dyan, hindi ako, alam mo yung mga ganyan mga comment, tinatawanan lang namin yan. Hindi na para pansinin pa yung mga ganyan ni wala yan mga papi. Basta tayo, tuloy-tuloy tayo sa mission natin. Na po? May gusto pa kayo sabihin? Bye, Toy. Pero kailangan talaga panoorin hanggang dulo. Oo. Kasi nasa dulo yung ano. Nasa dulo. Parang sabi ni nanay, no? Nanay Mercy. Ikaw ba? May gusto ko sabihin, bye? Sa akin lang, Ate Rose. Yun lang. Tuloy-tuloy lang. Tsaka magtapat. Tsaka laging manalangin sa Panginoong Diyos. Salamat, bye. Binabanat lang hanggang dulo. Binabanat. Binabanat. Hindi binabanat. Ikaw talaga. sorry. Ay, mga papi, at least paano tayo. Narinig natin yung side na Ate Rose at yung pagpapaumanhit niya ay tinatanggap natin. Ano po? Alright. God bless po sa ating lahat, mga papi. Banat-banat lang. Banat lang. Jay, banat. Banat lang. Ay, may kausap. Ayaw mo banatan? Ala.